Good morning, guys. Tara, halika. Samahan niyo ako sa magiging araw ko. So, ayun guys, stretch muna. Galaw-galaw ng ulo, katawan, and tuwing umaga ganyan ginagawa ko. And hawi ng buhok. And syempre, pray ako kay God para i-guide niya ako all throughout the day and i-bless niya yung araw ko. So, ayun. Aray ko, kakasimula pa lang. So, ayun niya. Nagtuloy lang ako ng pag-stretch ko dyan. Yan, kaway-kaway. Para mas-stretch yung mga joints and yan, yung mga muscles din as well. So, ayan. So, ayun guys. Huy, saan ka na dyan? Nawala na siya. Ayun, kumuha lang siya ng dumbbell. So ngayon guys, and kumuha na ako ng dumbbell dahil mag-workout ako ngayon. Yan. Kada tuwing umaga, yan, nagaganyan ako, lifting weights. You know, para lang din ma-activate yung muscles ko. And ayun, mas nakakagana siya. Like, nakakaganang gumalaw kapag nakapagbuhat ako ng ganyan kasi yun nga, parang na warm up yung muscles ko. Yan. And syempre, alam naman natin na nakakatulong yun talaga sa pag build ng muscle. So, ayun, simple lang. Ganyan lang. Alam ko ang tawag dyan lateral raise yan. Para yan sa shoulders, guys. Kung gusto niyo gawin yan, pwede niyo gawin yan sa bahay niyo. Basta may kayo, yan yan. May dumbbell kayo na ganyan. Or pwede na rin naman na yung kahit na anong gamit na may bigat, ganun. So, ayan. Yan, nakikita niyo yung braso na yan. Ganyan na magiging braso niyo kapag di kayo nag-workout. Patpatin. Yan. Buhat-buhat pa rin. Ayun naman guys. Alam niyo ba yung tawag dyan? Ano yan? Yung pangkamayan. Hindi. Pang forearms yan. Pampalaki ng forearms. Hindi ko alam kung effective talaga siya. Pero makikita niyo naman gumagalaw yung ko. Ayun yung forearms ko dyan. May guhit. Yung yung muscles. So ayun. Piga-piga lang ako dyan. Yan. Hawi-hawi. Ayun lang naman. So, ayan. Ayun na, okay na. Ayun na yung workout ko. Sa umagang yan. Workout done. Uy, sino ka dyan? So, ayun guys. Tuwing umaga, alam nyo ba na naglalakad ako dyan? Tuwing umaga. Yan, kung makikita nyo, bukirin. Yan, may mga puno, may magandang view, masarap ang hangin, payapa, peaceful kung iisipin talaga. So, ayun, kung makikita nyo, ganda ng view. So, ito guys, kita nyo yung bundok, sarap sa mata. Tsaka alam nyo guys na may kalamigan yung hangin dito sa amin. Medyo malamig siya. Tapos mabango yan. Amoy nature. So ayun guys, naglalakad na ako dyan. Ayan na yung cardio ko. Yan. Hanggang doon nilalakad ko yan. Pabalik sa amin. Ganun. Look at the mountain, bro. Ang sarap mabuhay! Ang sarap-sarap mabuhay. Madalas marami lang problema pero alam mo yun, lahat naman malalampasan natin Walang problema na hindi nasusolusyonan. I strongly believe in that.
Alam ko na bawat problema, bawat pagsubok, lahat yan, lahat ng bawat na yan, bawat yan may solusyon. Naniniwala ako na dumaraan ng mga problema at pagsubok sa buhay dahil pinatatatag tayo ng Diyos. At sa pagkakataong matatag na tayo, at kapag nasa point na malakas na talaga tayo, that's when life gets easier. I strongly believe in that. Not just because dumami yung problema. Not just because mas humirap yung sitwasyon mo, but because you are already strong enough to face those problems in your life. Mas naging madali sa'yo i-handle yung mga bagay-bagay. And yeah. Kaya mas naging convenient na sa'yo yung buhay. Naging convenient na sa'yo mabuhay. Hindi na masyadong complicated yung buhay mo. And yung pananaw mo sa buhay mo. Kaya you just gotta accept those rejections sa buhay. And yung mga failure. Iniwanan ka ng jowa mo. Hindi ka natanggap sa trabaho. At sometimes may mga taong nagiging rude sa'yo out of nowhere. Sa public, may mga, may mga hindi ka pakikitunguhan ng ayos. And that's hindi doon tumitigil ang buhay. Hindi doon natatapos ang buhay. That's just, intindihin ng mga bagay-bagay kasi, also naniniwala din ako na everything happens for a reason. Lahat ng bagay, lahat ng kilos natin, mismong paghinga natin, may purpose si God, kaya yun nangyayari. Kaya, mahalin mo lang yung mga taong nasa paligid mo. Mahalin mo yung mga taong nagmamahal sa'yo, and even yung mga taong ayaw sa'yo kasi who knows kung sino yung magkakasama bandang huli, di ba? Who knows kung sino yung nandyan para sa'yo when times get rough. Kaya, yung sarili mo kahit hindi ka kamahal-mahal, wag mo isipin na hindi ka kamahal-mahal. Actually, each one of us are worth of love. Lahat tayo deserve ng pagmamahal and lahat tayo kamahal-mahal. Of course, maybe dadaan tayo sa buhay na, na alam mo yon na makagagawa tayo ng iba't ibang mga scenes in life, and after natin makagawa ng mga pagkakamaling yon, we will see ourselves, makikita natin yung sarili natin as not worthy of love. Pero at the end of the day, may mga bagay na magagawa tayo hindi dahil gusto natin gawin yun, kundi dahil naatokso tayo, na impluwensyahan tayo ng masamang mundo, na masamang tao. Hindi naman laging yung pagkakamali is by choice. It's just tinamaan ka lang sa weakness mo. It's just noong panahong weak ka, doon mas dumami yung appearances ng mga lusts, yung mga ganun. And then, unfortunately, kumagat ka doon. And kinaan mo yung pain na yun, kaya napunta ka doon sa path na hindi maganda, doon sa wrong path na kinaharap mo, which is nakakalungkot. Pero our lives doesn't end there. Hindi natatapos ang buhay natin sa isang pagkakamali lang, sa isang maling pangyayari. Alam mo ba yun? Gets diba ako? Ganun lang yung buhay. Kaya piliin lang natin maging masaya kasi ang buhay natin, di mo alam kung bukas magigising ka pa, di ba? Sobrang unpredictable na ng mundo. Hindi mo na alam kung hanggang kailan na lang tayo. Hindi mo alam kung mauuna ka mawala o mauuna mawala yung mundo, di ba? Kasi ang dami na Ang dami na nangyari Gera, patayan, kahirapan. Kung iisipin natin at
pagtutuunan natin ng sobrang pag-iisip yung mga ganung bagay. Di ba maiisip natin na, oo nga no, tatagal pa ba tong mundo na to? Kakayanin pa ba ng mga tao yung mga hinaharap ng mundong to? Di ba ganun? Kaya, sa ngayon, napakahalaga ng buhay. Mahalin natin yung buhay natin. Live our lives to the best. Lives our lives ng masaya. Again, live our life to the fullest. Alam nyo na yun. Gamit na gamit yung quote na yun. Kaya yun lang, gawin nyo lang yung best nyo. Hindi mo kailangang maging sobrang galing. Hindi mo kailangang maging sobrang bait, sobrang buti, sobrang perfect. Hindi mo kailangan gawin yung mga bagay na yun. Kasi walang nagdikta sa'yo na gawin yun. It's just your mind na iniisip mo na kailangan kong maging sobrang ganito, sobrang bait, sobrang yaman, sobrang perfect. Kailangan di ako magkamali. Which is, hindi talaga yun tama. Hindi siya yung ideal para sa bawat isa sa atin. Kasi we are meant to be imperfect. Kailangan natin maging imperfect kasi tao tayo, and it is quite normal for us, It's nature for us to be imperfect. Kasi walang perfect kundi si Jesus. Pero yun nga, as much as possible, gawin na natin yung best natin. Iwasan natin yung mga bagay na alam natin makasisira sa atin. And maging masaya lang tayo. Kasi ayun na naman yung purpose ng buhay. Again, hindi mo kailangan maging perfect. Ang kailangan mo lang gawin yung best mo. Magpakatotoo sa sarili mo at maging ikaw. So beautiful. Kaya you gotta enjoy living with this beautiful. So beautiful, guys. Ganda. Look at that mountain. So beautiful. And this tree, if you're wondering, I guess this is dahon ng bayabas. Bayabas pala. Ang ganda oh. Mag-isa lang siya nakatayo dyan actually, guys. Ang ganda. Ang payapa dito, promise. Kapag gusto mo, sometimes kapag gusto ko mapag-isa, naglalakad lang ako dito. Kasi like legit, bro, sobrang peaceful dito, promise. Kita mo naman, walang bahay masyado. Kita mo yan, diba? Walang bahay masyado. It's just me in the nature. Alam mo yun? Kapag nandito kayo, you will going to feel that you are reconnecting with the nature. Ganun yung pakiramdam niya, guys. It's just ganda.
So ayun guys, share ko nga lang pala sa inyo. Alam niyo ba na mahilig ako maglaro ng basketball? Ayan yung first love ko. Ayan yung hilig ko talaga ever since bata ako. So, yun nga, tuwing nagbabakasyon kami sa kabila, sa Manila, sa Cavite, yun. Basketball court talaga yung unang hinahanap ko. Kasi yun nga, ayun yung hilig ko talaga. Although alam niyo yun, kahit na mahilig ako talaga maglaro ng basketball, pero meron akong iniinda na ano sa akin na like weakness. Ayun nga, ang bilis ko mapagod. Minsan talagang nahihilo ako, like ilang minutes pa lang ako naglalaro. Like kung sa iba ano yun eh. Yung iba ang tagal nila eh. Like kaya nilang lumaro for like 30 minutes straight, ganun. Eh ako hindi. Ano lang ako siguro pinakamatagal ko na tuloy-tuloy na laro 5 minutes 5 minutes and I'm done. Pagod na ako nun guys, I swear. So ayun, pero still naglalaro pa rin naman ako. Yan, tulad nyan, dribble, shoot. Ayan, mind you guys, pinawisan talaga ako dyan ng very much. Grabe ang pawis ng tao na yan. Alam mo yung partida, may pasok pa ako nyan later And syempre, ayun, alam ko naman na makakatulong din sa akin yan. Kasi yun nga, para mamaya sa klase namin may ano ako, like gising yung diwa ko, ganun. And yeah, so ngayon guys, panoorin nyo lang ako maglaro ng basketball. Tingnan nyo kung paano yung mga pinagagagawa ko dyan. Mag-enjoy lang kayo guys, enjoy lang kayo dyan. Sit back and relax. So ayun nga guys, after 100 years natapos na rin ako maglaro. So ayan, after nyan, ayun nga, punas ng pawis, ayan, pahinga onte. Tapos ayun, nag-drive na ako pauwi. Kasi mamaya ano pa ako, like magpapahinga pa ako, and then ayun, maliligo after, and then kakain, and ayun, magre-ready na ako para mamaya kasi may klase ako mamaya. So ayun, ayun lang naman yung gagawin ko, and then mamaya see you sa school. Let's go. So ayun nga guys, fast forward, nandito na ulit ako sa school. So ayan ngayon, nandito ako ngayon sa computer lab kasama yung mga classmates ko para gumawa ng aming activity sa subject na ito. So now guys, I will be sharing the ICT tools that I use in creating my vlogs and how these tools support learning and teaching. ICT stands for Information and Communication Technology. It includes digital tools that helps us create, communicate, access information, and share knowledge. In today's world, ICT has become an important part of education because it makes learning more engaging, interactive, and accessible for both teachers and students. The first ICT tool I use is my smartphone. This is the device I use to record my videos. Its purpose is to capture clear video and audio so I can share information with my viewers. In teaching and learning, smartphones are useful because students can watch educational videos, join online classes, take photos of notes, and access learning materials anytime and anywhere. They make learning more flexible and convenient. After recording, I use CapCut to edit my videos.
CapCut helps me remove unnecessary clips, add text, insert background music, include transitions, and improve the overall quality of my blog. Its purpose is to make my videos clear, organized, and interesting. In education, well-edited videos help students stay focused and understand lessons more easily. Teachers can also create engaging instructional videos that make learning more enjoyable. Another ICT tool I use is artificial intelligence, or AI. AI helps me generate ideas, organize my script, improve grammar, and suggest better ways to explain my topic. Its purpose is to make my work faster and more effective. In teaching and learning, AI can help teachers prepare lesson plans, quizzes, and learning activities, while students can use it to understand difficult topics, improve their writing, and review lessons. When used responsibly, AI becomes a valuable learning assistant. And of course, I also use the internet. The internet allows me to research information, watch tutorials, upload my videos, and communicate with my audience. Its purpose is to connect people and provide easy access to knowledge. In education, the internet gives students and teachers access to online libraries, educational websites, virtual classrooms, and learning resources from around the world. It supports continuous learning inside and outside the classroom. Finally, I upload my finished vlog to platforms like YouTube or TikTok. These platforms allow me to share my content with many people. Their purpose is to make information easy to access and share. In teaching and learning, teachers can upload recorded lessons, educational demonstrations, and tutorials, while students can watch these videos to review lessons at their own pace. Educational content on these platforms can make learning more enjoyable and easier to understand. As you can see, each ICT tool has its own purpose, but together they help create meaningful and effective learning experiences. My smartphone helps me record, CapCut improves the quality of my videos, AI helps me prepare better content, the internet connects me to information, and YouTube or TikTok allows me to share knowledge with others. These tools are not only useful for creating vlogs, but also for supporting education. To conclude, ICT plays a significant role in both content creation and education. It helps teachers deliver lessons more effectively and allows students to learn in more engaging and flexible ways. By using ICT responsibly, we can improve communication, encourage creativity, and make learning more meaningful for everyone. I hope you learn how ICT tools can be used not only in creating videos, but also in improving teaching and learning. So, ayun lang naman guys. And ayan, as you can see, tuloy-tuloy pa rin ako kahit na busy. So, ayan. Paano lang yan? Pag ganyan-ganyan lang yan, pero nahihirapan na yan. Yan, ano muna siya? Serious mode muna siya dyan. Seryoso muna. So, ayun guys. Nararamdaman nyo ba ang kaba? De, joke lang. So, ayun nga. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ako. Pero sa part na yan guys, malapit na ako matapos. Umuusad na kumbaga. Ayan. So, ayan. Gawa-gawa pa rin ako dyan. Haslin. So, yan guys, panoorin nyo muna ako saglit.
Kasi matatapos na ako dyan eh. Hintay-hintay na lang. Yun guys, finally. Tapos na. Nakaunat na. Tapos na ang klase guys. Uwian na. So, yan. Uuwi na tayo guys. Mag-isa lang ako dito. Ay, nako, grabe. What a productive day. So, yun. Pauwi na ako guys. Yun na yung motor ko. Uwi na ako. Babush! So, yun guys. Nakauwi na ako ng bahay finally. Nakakapagod. Daming ginawa and... Pero yeah, thank you Lord for the day. Salamat sa maghapong nagdaan. And ayun, salamat sa pagsama sa aking vlog guys. And kita-kita ulit tayo soon. See you on my next vlog. Bye-bye!